mong immature. Diba? Yes. Na hindi ka lang pagbibigyan ng mahal mo ng ating mahal na pastor ng mag-obligasyon dito sa church. Ayaw mo na mag-church. Amen? Pero kung titingnan po natin, natutuwa ang ating mahal na pastor, kung lahat po tayo ay ginagamit dito sa likod ng pulpito. Amen? Palapakan po natin ang Panginoon. Ibig sabihin, nagmamature po ang church. Yes. Amen? Na hindi na kunting saway lang sa atin. Diba? Umaalis po tayo sa church, napapahinga po tayo. Amen? Nawawala po tayo. So, ang word na inspire, sabi niya dito, an inspiring agent or influence. Tayo po yung agent ng Panginoon dito sa lupa. Amen. Dapat ma-influensyahan po natin, hindi lang ang ating pamilya. Yes. Maging ang ating trabaho, makasama po natin sa trabaho, dapat influensyahan po natin sila. Amen. Hindi dapat tayo na-influensyahan ng mundo na ginagalawan po natin. Amen. Alam mo naman, di ba, holiday ngayon. May mga ito over at na-influensyahan po tayo ng mundo. At aminin po natin at hindi, kailangan po natin ang mga material na bagay nito. Pero sabi nga, dapat maging influence tayo ng mundo na ginagalawan po natin. Yes. Hindi dapat tayo na-influensya ng mundo na ginagalawan po natin. Dapat tayo maka-influensya. Naalala ko tuloy si Brother Rapin, nung siya nagtatrabaho ko sa Sikion, nilalaman niya ito. At binibigyan ko rin ito ng yung inspirasyon na lagi sinishare ni Brother Rapin, nilalaman ko rin ito. Diba? Amen. Kasi dapat tayo maglingkod sa Kanya. Ang 6 na araw ay atin na. Diba? Yung pampito naman ay sa Panginoon. Amen. Palapakan mo natin ang Panginoon. Tayo ay agent ng Panginoon. Diba? Dapat tayo naka-influensya sa mundo ng natin ginagalawan. Sabi niya dito, yung word is inspire. Being in the quality of being inspired. Dapat quality po dapat yung inspired po natin. Nagaling sa ating puso. Kaya ako nag-set ng example kanina, nung tayo in love sa ating nililigawan, diba? Wala, nakamakin natin yan lahat. Diba? Makita lang siya. Naparang pa natin ng Panginoon. Dapat yun po yun ang pinaka-the best natin gawin. Ano man yung pagsubok po natin, dapat yung inspirasyon sa puso po natin na maglingkod, dapat dala-dala po natin ito. Amen. Hindi na, amen, nakakunting pagsubok lang, kunting saway lang dito sa church, umalis ka na. Diba? Ang sabi nga, dapat, diba, inspired by God through correction. Willing tayo magpa-correct dapat. Diba? Para po tayo mag-perfect. Diba? Yes. Minuwal po tayo ng Panginoon, di ba? Yung isang body na yon, kung mayroong mga sobrang tinatakyas yun ng Panginoon, talapakan po natin ng Panginoon. At purihin po ang Panginoon dahil ang anak ng Diyos sa inyong church ay handang magpasaway sa Panginoon. Purihin po ang Panginoon. So, sabi niya dito, feeling motivated. Dapat pag motivated ka, hindi na dapat paluap ka pa ng pastor mo. Hindi pa dapat paluap ka pa ni Brother Rapin. Diba? Dahil motivated ka na maglingkod sa Panginoon. Whatever it takes, maglingkod ka sa Panginoon. Diba? Minsan, kadalasan, sa partner, nandiyan yan eh. Diba? Minsan, natatampuhan na kayo kasama mo sa buhay. Diba? Hindi ka na makapag-church. Amen. Ba't purihin ko ang Panginoon? Dahil kailangan po natin lampasan ng mga bagay na yun. Amen. Ma-overcome po dapat natin ang mga bagay na yun. Tumayo po tayo sa ating pananampalataya. Amen. So, amen. Sabi niya dito, you act as motivating, sabi niya dito, no one else through word and action. Dapat hindi lang sa salita po natin. Dapat in action po tayo. Amen. I remember nung last men's fellowship po natin, may nakasalubong isang kapatid. Brad, men's fellowship po natin. Sige bro, babalik ako. Dapat hindi lang po yung salita po natin. Gawin po natin ito. Diba? Yes. Dahil ginagawa po natin ito, dahil motivated po tayo. Inspired po tayong gawin ito dahil naglilingkod po tayo sa Panginoon. Amen. Talapakan po natin ang Panginoon. Sabi na,
Hallelujah. So, sabi niya nga dito sa Isaiah, sabi niya dito, but they who wait for the Lord shall renew their strength. So, nag-aantay po tayo sa Panginoon. Diba? Sabi ni Isaiah, i-renew ng Panginoon yung strength po natin. Palapakan po natin ang Panginoon. Dapat inspired po tayo dahil ang mag-renew ng ating strength ay ang Panginoon. Diba? Hindi po yung mundo na ginagalawan po natin. Diba? Maraming pong blessing dahil ngayon, di ba? Maraming nagkakamunos na. Pray pa ang Panginoon. Ubus na nga eh. Amen. At purihin ang Panginoon dahil dumating ngayon, naubos man yun, di ba? Mayroon po tayong, ibig sabihin, nagagawa po natin yun. Di ba? Na ibabalik naman sa Panginoon. Amen. Amen. Talapakan po natin ang Panginoon. Renew your strength. This shall lift it up, mount with wings like eagles. They shall run, not be worries. Huwag po tayong matakot. Pag inlove ka sa Panginoon, dapat huwag kang matakot. Ano man yung mga bagay na yan, ano man yung mga pagsubok na yan, huwag ka dapat matakot. Yes. Kasama mo ang Panginoon. Palapakan po natin ang Panginoon. Sabi niya doon sa Deuteronomy 31:6, sabi niya, be strong. Be strong. Amen. Maging malakas po tayo. And courageous, do not fear to be drift. Ang drift kasi na word dyan, ang sabi niya, huwag mangamba. Nangangamba po ba tayo? No. Amen. Huwag po tayo mangamba. Diba? Dapat lagi po tayo magpasalamat sa Panginoon. Diba? Yes. Amen. Pero kadalasan, dahil sa mundo na ginagalawan po natin, hindi may iwasan, di ba? Kung hindi po tayo rooted ng Panginoon, nandiyan ang pangamba. Amen. Ano na kaya, di ba? Pag natanggal ako sa trabaho, di ba? Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Pero sabi niya, dapat huwag po tayong mangamba. Huwag po tayong matakot. Amen. Amen. Pero kadalasan, di ba? Dahil po sa kulang nating pananampalataya, di ba? Natatakot po tayong ibigay ang para sa Panginoon. Diba? Hindi lang yung material na bagay. Maging yung oras po natin. Diba? Paano kaya kung maglingkod ako ng Sunday? Diba? Paano naman ang bayaran ko? Diba? Paano naman yung mga hulugan ko? Diba? Paano naman yung Mumbai? Ibig sabihin, diba? Pero titignan mo, sabi nga sa Deuteronomy, sabi niya, huwag po tayong matakot. Of them that the Lord your ways, amen. Do not dream of them. It is the Lord your God who gave with you. Yes. Sino po na magbibigay na yun? Ang Panginoon ang ating pinaglilingkuhan. Bigyan natin sa Panginoon para sa Panginoon. At alam ko, ibuhos ng Panginoon ng kanyang pagpapala. Diba? Hallelujah. Kadalasan, lagi ko ito binabalik, yung simplicity ng pangungusap ng Panginoon sa atin, di ba? At ipag-pray po natin ng ating mga kapatid na ma-inlove sila muli na maglingkod sa Panginoon. Amen. Di ba? Noon, nanaari na yung kape-kape lang eh. Amen? Tama. Pero sa ngayon, dahil magaganda ng trabaho, pinagpala sila ng Panginoon, hindi na nila naalala ang Panginoon. Ang giver ng lahat. Yes. Amen. Siya ang author at siya ang giver ng lahat ng blessing sa buhay ko. Amen. Dapat ma-appreciate po natin yun. Dapat inspired po tayo. Kasi siya ang nagbibigay ng source ng lahat. Yung trabaho po natin galing sa Lord yun. Amen? Hallelujah. Nagbasa ako ng quote. Napakaganda ko dito. Ito pinabalik-balikan ko. Influence of others. Ang sabi ng prophet ko dito, sabi niya dito, remember, sabi niya, we can have what we want. So, kung ano mang hihingin po natin sa Panginoon, bibigay sa atin ng Panginoon yun. May hinihingi ka ba ngayon sa umagang ito sa Panginoon? Marahil ang hinihingi mo sa umagang ito, for how many years na naglilingkod ka, na hindi mo nakasama yung pamilya mo. Every na po yun ang desire ng puso ko. Diba? Ang sabi niya, amen. If you will ask and faith, believing,
So kailangan, hingiin po natin ito na may pamananampalataya. Amen. At believing, ibig sabihin, may tiwala po tayo. Amen. Naalala ko tuloy, yung isang babae, na for how many years, na nagkaroon siya ng dinudugo, di ba? Na sabi niya, hipo ko lang ang laylayan ni Lord, ay gagaling po ako. Diba? Ang nagpagaling sa kanya, ang kanyang pananampalataya. At marahil tayo, for how many years, di ba? Yun po yung desire po natin. Wala po tayong ibang desire, kundi makasama po natin ang ating pamilya sa paglilingkod. Amen. Kasabi niya, believe it. Jesus said, all things are possible. Ang lahat ng bagay ay posible. Amen. Ang gagalingan mo sa umagang ito, ang hinihingi mo sa Panginoon na for how many years, na marahil yung anak mo na gusto mong dalhin sa paanan ng Panginoon, hindi natin nadadala. So sabi niya, hingin mo ito na may pananampalataya. Yes. Amen. Dapat ganun po tayo humingi sa Panginoon. Hingin po natin na may pananampalataya sa umagang ito. Huwag po tayo magalindangan. Amen. Ang lahat na yun, sabi nga ng prophet, sabi niya, all things are possible, sabi niya dito. So kailangan hingin po natin na may pananampalataya, sabi niya dito. Jesus said, all things are possible to them that will believe. Ang sino man na nanampalataya. Nanampalataya po tayo sa umagang ito. Amen. Na ang lahat ng hingin po natin ay walang posible sa Panginoon. Maliit pa tayo ng church, ako naniniwala na one of these days magkaroon ng looting. Ang church ng Tagigabang tayo nag-aantay. Amen. Yun po dapat yung pananampalataya po natin. Walang imposible sa Panginoon. Ang lahat ay posible sa Panginoon. Amen. Kasabi niya, for all things are possible to them that will believe. You have not because you ask not. So hindi po natin nakakamtan yung mga bagay na yun kasi hindi naman tayo hinihingi sa Panginoon. Diba? Hingin po natin sa Panginoon mga bagay na yun. Amen. Amen. Amen? Amen. Paano ibibigay ng Panginoon kasi hindi mo naman hinihingi ang mga bagay na yun? Amen. Gusto mo maglingkod sa Panginoon, pero hindi mo naman hinihingi ang mga bagay na yun. Diba? Hingin po natin sa Panginoon ang mga bagay na yun, may pananampalataya. Diba? Amen. Continue ko sa pagbasa, sabi niya dito. And you ask not because you believe not. Hindi ka naniniwala. Hindi ka kasi naniniwala, kapatid. Diba? Humingi ka ng abundant blessing, pero hindi ka naniniwala. Diba? Dapat pa ng business, hindi ka naman naniniwala na mabasinso ka. Kaya dapat yung negative thoughts mo, tanggalin mo yun. Yes. Kaya kung ikaw ay inspire, ang lahat ng naisip mo ay puro positibo. Tama. Nevertheless, ang lahat ng naisip mo, bakit na mo binabalik ito? Nung ikaw ay naliligaw pa, hindi ka takot. Ano, lugaw pa ng magiging resulta nito, di ba? Hindi ka takot. But later on, nung naranasan mo ng pagsubok, nandun ang fear. Amen? So sabi niya, and you ask because you did not believe not. He said, as abundance, your joy be fulfilled. Be full, sabi niya dito. So, ibig sabihin, pag hiningi mo ito, ibibigay sa iyo ng Panginoon. Amen. Abundant blessing mo yan. Amen. Hallelujah. Marahil, ang lahat ng mga buhay po natin ay nakatingin po tayo sa material things. Amen. Kung ang abundant blessing spiritually, di ba? Dapat pinanghihingiin po natin sa Panginoon. Amen. Amen. Hindi po dapat tayo nakatingin doon sa material na bagay lang. Amen. At kung pinagpala ka ng Panginoon, mayroong revelation sa Panginoon, ako naniniwala sa umagang ito, yung abundant blessing ay ibigay sa iyo ng Panginoon. Amen. Talapakan mo natin ang Lord. Panginoon. Naniniwala ko ba tayo, magpalain po tayo ng Panginoon materially? Yes. Amen. Marahil, humihingi po tayo na mayroong doubt sa
sa puso po natin, sa isip po natin. Sabi ko nga, pag-inspire ka, yung lahat ng kaisipan mo, ang laman ng puso mo ay puro positibo ito. Pero kung maranasan mo ng matakot, amen, ang lahat behind doon sa isip mo ay puro negatibo. Kaya ko kaya simulan na maglingkod sa Panginoon sa oras na ito. Yes. Kaya ko kaya ibigay 100% sa Panginoon ang para sa Panginoon. Dapat pa po tayo magalinlangan. Ang church na ito, bakit lagi ko binabalik ko doon? Dahil ang church ay nag-struggle sa material na bagay. Amen? Ba't alam ko, pag lahat po tayo matured at malalampasan po natin ang bagay na ito, ibuhos ng Panginoon ang kanyang pagpapala dito sa church na ito. Pero makakalalan ng Panginoon. So, sabi niya dito, our teaching says the right things. Do the right things, think the right things. So, hindi pwedeng mag-isip po tayo na hindi tama. Kaya lagi ko pinapaalala ko, even sa aking anak ko. Sabi ko sa kanya, ang lahat na bagay na sinimulan mo ng tama, ang resulta nito tama. Amen. Simulan po natin ang ating pananampalataya doon sa tama, ang resulta nito ay tama. Amen. Sabi po ng prophet po yun. Palapakan po natin ang Panginoon. Yes. Sabi niya dito, I have a little slogan, sabi niya dito. O ibig sabihin, nabasa ng prophet, ang slogan na ito, sabi niya dito, do right that your duty to God. Ibig sabihin, gagawin po natin tama, yung duty po natin sa Panginoon. Hallelujah. Kung nagagawa po natin sa secular, na nagiging tama sa trabaho natin, dapat yung paglilingkod natin sa Panginoon, yung duty po natin, maging tama ito. Amen. 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 Palakpakan po natin ang Panginoon. At kung ito ay tama, yung duty po natin, kung saan ka tinawag ng Panginoon, alam ko, ibuhos ng Panginoon sa umaga nito ang pagpapala dito sa church. Amen. Lord. Hindi lang just church, maging sa family po natin na for how many years na pinagpipray po natin, marahil yung anak po natin, hindi ko natin nakakasama. Gawin natin yung duty po natin sa Panginoon. Huwag po tayong magsawa na lagi silang pagsasabihan, lagi natin siran, lagi natin i-motivate, lagi natin i-inspire sila. Amen? Hallelujah. So dapat, yung duty po natin sa Panginoon, yan sabi dito, think right, sabi niya dito, kung ang duty po natin sa Panginoon, yung kaisipan po natin ay tama, ulitin ko, ang resulta nito ay tama. Kaya pala sabi niya, influence, dapat tayo maging influensya dahil yung landas na natin nilalakaran ay tama. Diba? Siguro, brother Rapin, speechless na tayo. Kasi yung part po natin ay tama. Hindi mamuhulaan ng Panginoon doon sa duty po natin kung saan po tayo tinawag ng Panginoon. Yes. Hindi na siguro tayo mag-share ng Word of God. Diba? Tayo ay buhay na Biblia na naglalakad na lumalakad. Dapat po nga natin balikan. Kung ano man ginawa natin, nung hindi pa tayo nakatanggap sa mensahe, dapat ang duty po natin sa umagang ito ay tama. Pero baka po natin ang tama. So, sabi niya dito, so, amen. Think right, that's your duty. To yourself, hindi lang pala. Sa ibang tao, even sa sarili mo, dapat may duty ka. Amen, hallelujah. Kasi kadalasan, tinataas po natin ang ating mga sarili. Diba? Ganito yung nagawa ko sa paglingkod sa Panginoon. Dapat, yung self po natin, sarili natin, lagi tayong magpapakumbaba sa Panginoon. Na dapat, naglilingkod po tayo, hindi sa ating sariling lakas, kundi galing ito sa Panginoon. Amen, hallelujah. Sabi niya dito, and you bound come out right. Ibig sabihin, kung ang duty po natin sa Panginoon ay nasa tama, ang resulta nito comes out right. Ibig sabihin, maging tama ako ito. Okay, sarap po natin ang Panginoon. At para na po ng tuot ng prophet, sabi niya nga dito, ang lahat ay posible sa Panginoon. Amen. Sabi niya,
Doon sa slogan niya, do right, that's your duty to God. Yun po yung dapat ang ating laging iniisip. Yung duty po natin sa Panginoon. Amen. Pero kadalasan, nasiset aside po natin yung duty natin sa Panginoon, nauna yung ating mga trabaho. Gini-give up po natin yung duty natin sa Panginoon. Diba? Yung over ng sanlibutan ay ating ginagrab po ito. Nawa makabigay po ng inspirasyon po sa mga ito sa salita ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Sabi niya nga doon, dapat, in spite ng mga sitwasyon po natin, even na mahirap ang buhay, dapat inspire po tayo magluto. Lagi dapat natin maalala yung duty po natin sa Panginoon. Sabi niya nga kanina, kung ano hihingi mo na may pananampalataya, dapat yun ang duty mo. Alam ng Panginoon ang laman ng puso po natin sa umaga. Amen. Kung ano hinihiling mo sa Panginoon na may pananampalataya sa umaga nito, pumasok ka. Tingin mo ito. Sa Panginoon may pananampalataya. At ako naniniwala na ibuhos ng Panginoon ang pagpapala. Marahil, ako yung isa ng puso, sabi ko, madatnan ko yung mga pamilya ko, may share ko yung word of God sa kanila. Amen. At purihin ko ang Panginoon. Sabi niya dito, sa Mateo, sabi niya dito, but Jesus, sabi niya dito, said unto them, sabi niya dito, with man, this is possible, impossible, sabi dito, but with God, all things are possible. So, ang lahat ngayon, marahil sa kaisipan ng tao, mga posibleng bagay. Diba? Imposibleng bagay. Pero sa kaisipan ng Panginoon, diba? Ay posible ito. Marahil ng mga kapatid natin, diba? Na 400 years po natin, na sinisira ng Word of God, mabalik pa rin sa dati. Diba? Yung mga in-laws po natin, na matagal natin sinisiran ng Word of God, na hindi pa sila nagtanggap, dapat maalala po natin yung duty po natin sa Panginoon. Alam po natin dapat yung duty po natin sa Panginoon. Sabi niya dito, sa Luke, sabi niya dito, with God, nothing shall be impossible. So wala pong imposible sa Panginoon. Yung mga kapatid po natin na nakakausap po natin, marahil matigas, pinapatigas nila kanilang mga puso. Ayaw nila magating sa ating gawain, but later on, ibibigay ng Panginoon yan. Ilalantang po natin sa Panginoon. Hallelujah. Dapat maalala po natin yung duty po natin sa Panginoon. Hallelujah. Sabi niya dito, sa last verse, sabi niya dito, you can do all things through. Amen. Hallelujah. Amen. Sa Philippians, sabi niya dito, buksan po natin. Napakaganda po ito. Bago may close, sabi niya doon, Philippians 4:13. Amen. Sabi niya dito, I can do all things through Christ which strengthen me. So ang lahat ngayon magagawa po natin sa pamagitan ng Kristo na siyang nagpapalakas po sa atin. Amen. Hindi po natin kaya gawin ang mga bagay na ito. Dahil po tayo, mahina po tayo. Dahil po tayo ay nasalaman pa. Pero ang sabi nga sa Philippians, magagawa natin ang lahat na bagay na ito dahil ang Panginoon ang nagpapalakas sa atin. Kailangan po natin ang Panginoon. Diba? Ang isa lang ayawan ko sa inyo, alam po natin dapat yung duty po natin sa Panginoon. Ang bawat isa, may duty sa Panginoon. Habaan pa natin yung masipya po natin, lalo-lalo na sa pamilya po natin. Amen? Yung duty po natin, huwag po tayong magsawa, palalahanan sila, diba? I-share ang Word of God sa kanila. At alam ko, pag hiningi po natin sa Panginoon na mayroong pananampalataya, alam ko ibibigay ng Panginoon ang ating kahilingan sa Panginoon. Alam ko natin yung Panginoon. Bago mo ibigay sa ating MC, ibigay natin yung